Kinuha sila na mag-ina. Okay? Ang sabi, kukunan lang sila ng statement. Pagdating nila sa police station, pinaghiwalay sila mga kababayan. Yung nanay at yung apat na anak, 20 minutes away, according to our source, 20 minutes away yung layo ng police station. Pinaghiwalay sila. Hiwalay ang nanay, din yung mga bata, walang lawyer, walang psychologist, walang body camera yung police sa Turkey. You know, it appears na ang Turkey, ang Turkey government ay baka nakasabwat ng ISAF kasi based sa ating source, yung mga taga-ISAF at yung Philippine Embassy personnel nasa labas ng police station. Ano nyo po, i-absorb nyo. Ito ay iyakan ng mga bata. Nung dinampot sila sa bahay nila, pinaghiwalay. Ito ay utak ni Lisa Marcos. Utak, siya ang may utak. Pakinggan nyo ulit ito. Maiksi lang po ito. What are you waiting? Okay, sabi ng ating source, yung mga bata, gusto nilang makasama yung kanilang nanay. Pakinggan nyo muna, tsaka natin explain. My process doesn't know there's so much for the innocent process or the illegal. It's not a It's a house, but it's not. You wait for me. It's not a I'm gonna be separated from mom. Maybe I see you, mom. Mom, I'm not going there. I'm gonna tell them for it. I won't fight. What do you mean? What do you mean? Tell me, how much the government to protect my children than I do? Where are you, Anak? Are you in the police? Are you still there? It was supposed to give the phone. After the dormitory, you can talk with them. After. If can take phone. Okay. So now you keep the phone. Ang sabi, itago daw yung telepono kasi baka kunin ng pulis. What are you doing? Save your batteries so that. Nagkarugtong yan mga palangga. Medyo malabo yan pero in-explain sa atin ng source kung ano yung mga sinasabi ng bata. Tol Rapid Fire! Ano pa ba ang maaasahan natin sa gobyerno ito? Na pinamumunuan ni Junior. Kung noong hindi pa siya naibubuto ng taong bayan, na kung umasta ang kanyang asawa ay parang siya na ang Pangulo. Kaya niyang utusan, kaya niyang pagalawin ang lahat ng inappoint na gabinete ng nakaraang administrasyon. Paano pa kaya yung nanalo na siya? Dito natin na makikita at mapapatunayan na ang ating gobyerno ay pinamumunuan ng taong hindi natin ibinuto o hindi ibinuto ng taong bayan sa katauhan ng asawa ni Junior. Sapagkat kung ating pagbabasihan itong vlog ni Maharlika, kaya na itong patunayan o idiin si Lam o si Lisa Aranita Marcos para makulong kung papanagutin natin siya ng habang buhay sa kulungan kung atin siyang papanagutin sa mga katarantaduhan
o sa mga krimen na nangyayari dito sa ating bansa. Kaya ang tanong natin, meron pa bang maaasahan ng taong bayan sa ating gobyerno? Sino pa ba kaya ang pwede nating lapitan sa oras ng ating kagipitan? Kung ang lahat ng mga sangay ng gobyerno ay kontrolado ng taong hindi naman natin pinili para mamuno sa ating bayan. Sino pa ba ang gumawa ng paraan? O sino pa ba ang pwedeng gumawa ng paraan para malisolba ang mga problema natin sa ating bansa? O ngayon, para maintindihan natin, panoorin natin itong vlog ni Maharlika na kung saan makikita natin kung gaano kakontrolado ni Lisa Aranita Marcos o LAM ang gobyerno noon na pinamunuan ni former President Rodrigo Duterte, kung paano niya pakilusin ang mga sangay ng gobyerno na hindi pa si Junior ang naging presidente. O bangag noon, bangag ngayon Marcos o si BBM. Dito natin makikita kung paano niya pinapaikot ang mga opisyal ng militar o ISAF, gayong di naman siya opisyal ng gobyerno. Kita niya. So panoorin natin sabay-sabay ang vlog ni Maharlika kung saan makikita natin at maririnig natin ang iyakan ng ina at mga anak nito na biktima ni Lisa Aranita Marcos o si LAM. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, paki-subscribe na. At paki-hit mo na rin ang bell button para updated ka sa mga kaganapan dito sa ating channel. At huwag niyo rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment para, yun nga, para hindi ka mahuli sa kaganapan dito sa ating channel. Okay. Nasundan niyo ba mga kababayan? For sure yung iba, yung mga nakapalo, nasundan niyo na. Yung una kong pinlaying video, February of 2022. Hindi pa si Marcos Jr. ang nakaupo. Yung pinlay nating audio, July of 2022. Ang tanong, 'di ba, kinakausap ni Bianca Zubel, Social Secretary, na i-hold muna ang transition, ang pagpapalit ng ISAP officers. Okay? I-hold muna kasi daw maaapektuhan yung extraction or kidnapping o pandurukot sa mga bata. Nakita ninyo mga kababayan. Sa susunod na ipaparinig ko sa inyo, I don't know kung hindi kayo mahabag, mga kababayan. Alam mo kanina yung ano na to, yung video na to, ay this is video actually. Okay? Listen to this. Lisa, makinig ka. Demonyo ka. Hindi nyo to kakayanin mga palangga. I will muna, what do you call it? I-discuss ko muna sandali kung ano itong video na ito. Yung video na audio muna, audio. Ang ipa-play ko po sa inyong audio, ito ay conversation ng distressed mother at kanyang mga anak. Ano nangyari dito? Isang araw, noong August 23, nananahimik sila sa kanilang bahay. Although tuloy ang pagigipit ni Lisa Marcos at ni Chua, yung partner niya, kinatok sila ng pulis. Ito ay nangyari sa Turkey, okay? Kinatok ang mag-ina. 4 niyang anak, nanay, kinatok sila sa kanilang bahay ng mga pulis sa Turkey. At ang sabi, sila ay mayroon lamang na kukunan lamang sila ng statement. Okay? Since they're undergoing, okay, sa kanilang mga papers doon at dahil nga sa mga kasong itinanim, pinabricate ni Lisa at ni Chua at ng DOJ at ng DFA, lahat ng kasabwat dito, pumunta ngayon sila sa pulis na ang expectation nila ng mag-ina ay
i-interrogate lang sila, maitatanong lang sila regarding sa mga case na hinaharap nila. But lingid sa kaalaman ng 4 na bata at ng kanyang ina ay nakaprograma na pala ang extraction, which is yung pinag-uusapan doon kanina, ang sinasabi ni Bianca Zubel. Okay. Mga kababayan, I think, kailangan nyo na itong mapakinggan. Mamaya ko na-explain ng iba. Lisa, makinig kang General. Marcos Bangag, makinig ka. Makinig kayo, lahat, senador, kongresista, lahat ng tao sa gobyerno, lahat ng tao sa Pilipinas, lahat ng Pilipino sa buong mundo. Makinig kayo kung ano ang ginawa ni Lisa Marcos, ni Chua na panggigipit sa mga minor de edad. What do you mean? I don't know, baby. The government could not do anything about it. My process doesn't know this submission is a process or the illegal. Okay. Stop ko muna. Okay? Kinuha sila na mag-ina. Okay? Ang sabi, kukunan lang sila ng statement. Pagdating nila sa police station, pinaghiwalay sila, mga kababayan. Yung nanay at yung 4 na anak, 20 minutes away, according to our source, 20 minutes away yung layo ng police station. Pinaghiwalay sila. Hiwalay ang nanay, din yung mga bata, walang lawyer, walang psychologist, walang body camera yung police sa Turkey. You know, it appears na ang Turkey, ang Turkey government ay baka nakasabwat ng ISAF. Kasi based sa ating source, yung mga taga-ISAF at yung Philippine Embassy personnel nasa labas ng police station. Ano nyo po, i-absorb nyo. Ito ay iyakan ng mga bata. Nung dinampot sila sa bahay nila, pinaghiwalay. Ito ay utak ni Lisa Marcos. Utak, siya ang may utak. Pakinggan nyo ulit ito. Maiksi lang po ito. What do you mean? I don't know, baby. The government What are you waiting? Okay, sabi ng ating source, yung mga bata, gusto nilang makasama yung kanilang nanay. Pakinggan nyo muna, tsaka natin explain. My process doesn't know this submission is a process or the illegal. It's a hospital. You wait for me. It's not I'm gonna be separated from mom. I can't see mom. Mom, I'm not going there. I'm gonna tell them to leave. I will fight. What do you mean? What do you mean? Tell me, how much the government to protect my children than I do? Where are you, Anak? Are you in the police? Are you still there? It was supposed to give the phone. After the dormitory, you can talk with them. If police force can take phone. Okay. So now you keep the phone. Ang sabi, itago daw yung telepono kasi baka kunin ng pulis. What are you doing? Save your batteries so that nagkarugtong yan, mga palangga. Medyo malabo yan, pero in-explain sa atin ng source kung ano yung mga sinasabi ng bata na sinulat po natin. To. Say them be calm and keep your phone. It's important. Keep your phone. Keep your phone. Pinapatabi yung phone. Could you come? What did you say? Can I get the children tomorrow? Yarın alabilecek miyim ben çocuklarımı?
After here, we will jump. Ma'am, please don't leave us. Yes, but okay. Mom, please, no. Wait, sweetheart, could you calm down for a while? Where are you? I'm in the other police station. I know. Please calm down, sweetheart. We have to give a statement. Calm down, anak. Calm down. Nag-iiyakan yung mga bata, Lisa, tang inakahayop ang demonyo ka. Calm down, sweetheart. Sweetheart, I'm gonna give you a statement. I'll call you back, sweetie, baby. Don't this phone, sweetheart. You're the mother now. I'm gonna tell you. Wait, anak, wait. Stop crying, sweetheart. Wait, baby. We will fight, don't worry. Mommy will fight, don't worry. Mommy will fight. Sabi ng bata, what do you mean? Can you speak to Kuya Sean? You're leaving us? Wait, anak, you wait there. Please, when the police hold the phone, You have to hide the phone. Mom, close the Maya, hide the After dormitory, she can call you. Please. Wait, anak, wait. Don't leave us, sabi ng mga bata. I'm sorry. I'll call you back, anak. I'll call you. I'll call you. I will do something. Don't worry. I'll do something. Don't worry. Ngayon, sabihin nyo, tatahimik pa rin kayo? Ano sabi ng mga bata? Medyo malabo lang dahil, nakita nyo naman yung video, yung kanilang conversation. Magkahiwalay sila sa magkaibang police station. Ano sabi ng mga bata doon? I want my mom. Okay? Sabi dito, what do you mean, mom? Don't leave us. You're leaving us. Okay. Doon sa may sinasabi doon na kanina na na police ang sabi, can you tell them to turn off the phone because if the police caught them, they will take them. Okay? Then yung bata na nagsasabi, ma'am, please don't, sabi niya, ma'am, please don't let them. Sabi niya na makuha sila. I don't wanna go there. Do something. Okay? Ngayon, sabi pa ng isang bata, ma'am, please. I don't want to. Yung huli, di ba? Where are you? What do you mean? Kasi sabi niya, calm down. Sabi niya, I will fight, anak. O I will fight. Sabi ni distressed mother. Okay. Sabi nung bunso daw ito, yung nagsalita, sabi niya, I wanna stay with you, ma'am, yung pinakahuli. Don't end the call. So, namatay na, di ba? Tinurn off na yung phone. So, ngayon, mga kababayan, sino ang may mastermind yan? Si Lisa Marcos at si Bangag Jr. Kaya yung mga batang yan, nagkaroon ng trauma during August 23, 2022. Kayong mga inutusan ni Lisa Marcos sa ISAF na tinanggal na rin kayo, kailangan ninyong magsalita. Nakita nyo ang trauma na inabot ng mag-ina. August 23, 2022. Ngayon, sabi ko nga, hindi ko sinabi, based sa ating informer, it appears na ang mga Turkey police ay kasabwat. And
Ang ISAP, embassy, yung mga personnel ng embassy ng Pilipinas, may embassy car daw yan sa labas na naka-ready na dapat dadamputin yung mga batang yan. Pero may process. Ang ginawa, yung mga batang yan ay dinala muna sa dormitory. August, September, October, November, December, January. January 6 of 2023, finally na-extract yan ang mga bata. Nakuha yan ng kanyang tatay at nandiyan ngayon sa Makati. And with that traumatic experience na narinig ninyo, sinong matinong tao ang gagawa na kidnapin ang mga bata at mag-fabricate ng crime para kansilahin ang passport ng nanay at tamnan ng kung ano-ano mga kaso and later on ay na-withdraw. Yung kaso, yung nagdulot ng iyakan ng mga batang yan dahil sa fabricated crime na ginawa ni Lisa Marcos. Doon sa kapapasok lang, pakinggan nyo uli. Ginawa ni Lisa Marcos yung fabricated crime na yan. Hi, Louie. Yan. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is Siya ang mastermind. to ask you, we gave all the documents. Yan, ang babaeng yan, ang mastermind. Tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. Warrant of arrest. Just having everything Yung sinasabi niya. so that it can be served in the embassy in, Isi-serve ang warrant of arrest. right? So, meet us all the documents. I won't bore you with the details, but Magbabayad kang hayop ka. push everything's above board. Don't worry, I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Nakita nyo? Okay. Nasundan nyo ba mga kababayan? For sure yung iba, yung mga nakapalo, nasundan nyo na. Yung una kong pinlaying video, February of 2022. Hindi pa si Marcos Jr. ang nakaupo. Yung pinlay nating audio, July of 2022. Ang tanong, di ba, kinakausap ni Bianca Zubel, Social Secretary, na i-hold muna ang transition, ang pagpapalit ng ISAP officers. Okay? I-hold muna kasi daw maaapektuhan yung extraction or kidnapping o pandurukot sa mga bata. Nakita ninyo mga kababayan. Sa susunod na ipaparinig ko sa inyo, I don't know kung hindi kayo mahabag, mga kababayan. Alam mo kanina yung ano na to, yung video na to, ay this is video actually. Okay? Listen to this. Lisa, makinig ka. Demonyo ka. Hindi nyo to kakayanin mga palangga. I will muna, what do you call it? I-discuss ko muna sandali kung ano itong video na ito. Yung video na audio muna, audio. Ang ipa-play ko po sa inyong audio, ito ay conversation ng distressed mother at kanyang mga anak. Ano nangyari dito? Isang araw, noong August 23, nananahimik sila sa kanilang bahay. Although tuloy ang pagigipit ni Lisa Marcos at ni Chua, yung partner niya, kinatok sila ng pulis. Ito ay nangyari sa Turkey, okay? Kinatok ang mag-ina. 4 niyang anak, nanay, kinatok sila sa kanilang bahay ng mga pulis sa Turkey. At ang sabi, sila ay mayroon lamang na kukunan lamang sila ng statement. Okay? Since they're undergoing, okay, sa kanilang mga papers doon at dahil na sa mga kasong itinanim, pinabricate ni Lisa at ni Chua at ng DOJ at ng DFA, lahat ng kasabwat dito, pumunta ngayon sila sa pulis na ang expectation nila ng mag-ina ay i-interrogate lang sila, maitatanong lang sila regarding sa mga case na hinaharap nila. But lingid sa kaalaman ng 4 na bata at ng kanyang ina ay nakaprograma na pala ang extraction, which is yung pinag-uusapan doon kanina,
ang sinasabi ni Bianca Zubel. Okay. Mga kababayan, I think, kailangan nyo na itong mapakinggan. Mamaya ko na-explain ang iba. Lisa, makinig kang General. Marcos Bangag, makinig ka. Makinig kayo, lahat, senador, kongresista, lahat ng tao sa gobyerno, lahat ng tao sa Pilipinas, lahat ng Pilipino sa buong mundo. Makinig kayo kung ano ang ginawa ni Lisa Marcos, ni Chua na panggigipit sa mga minor de edad. What do you mean? I don't know, baby. The government could not do anything about it. My process doesn't know this, so is it process or the illegal? Okay. Stop ko muna. Okay? Kinuha sila na mag-ina. Okay? Ang sabi, kukunan lang sila ng statement. Pagdating nila sa police station, pinaghiwalay sila, mga kababayan. Yung nanay at yung 4 na anak, 20 minutes away, according to our source, 20 minutes away yung layo ng police station. Pinaghiwalay sila. Hiwalay ang nanay, din yung mga bata, walang lawyer, walang psychologist, walang body camera yung police sa Turkey. You know, it appears na ang Turkey, ang Turkey government ay baka nakasabwat ng ISAF. Kasi based sa ating source, yung mga taga-ISAF at yung Philippine Embassy personnel nasa labas ng police station. Ano nyo po, i-absorb nyo. Ito ay iyakan ng mga bata. Nung dinampot sila sa bahay nila, pinaghiwalay. Ito ay utak ni Lisa Marcos. Utak, siya ang may utak. Pakinggan nyo ulit ito. Maiksi lang po ito. What do you mean? I don't know, baby. The government What are you waiting? Okay, sabi ng ating source, yung mga bata, gusto nilang makasama yung kanilang nanay. Pakinggan nyo muna, tsaka natin explain. My process doesn't know this, so is it process or the illegal? It's a hospital. You wait for me. It's not a I'm gonna be separated from mom. I can't see mom. Mom, I'm not going there. I'm gonna tell them for this. What do you mean? What do you mean? Tell me, how much the government to protect my children than I do? Where are you, Anak? Are you in the police? Are you still there? If police force give the phone, after the dormitory, you can talk with them. After. If police force can take phone. Okay. So now you keep the phone. Ang sabi, itago daw yung telepono kasi baka kunin ng pulis. What are you doing? Save your batteries so that nagkarugtong yan, mga palangga. Medyo malabo yan, pero in-explain sa atin ng source kung ano yung mga sinasabi ng bata. Sinulat po natin. To. Say them be calm and keep your phone. It's important. Keep your phone. Keep your phone. Pinapatabi yung phone. Could you come? What did you say? Can I get the children tomorrow? Actually, if it was Ma'am, please don't leave us. Yes, but okay. Mom, please, Mom.
Wait, baby. Sweetheart, could you calm down for a while? Where are you? I'm in the other police station. Baby, I know. Please calm down, sweetheart. We have to give a statement. Calm down, anak. Calm down. Nag-iiyakan yung mga bata, Lisa, tang ina ka, hayop ang demonyo ka. Calm down, sweetheart. Sweetheart, I'm gonna give you a statement. I'll call you back, sweetie, baby. Don't this phone, sweetheart. You're the mother now. I'm gonna tell you. Wait, Anak, wait. Stop crying, sweetheart. Wait, baby. We will fight, don't worry. Mommy will fight, don't worry. Mommy will fight. Sabi ng bata, what do you mean? Can you speak to Kuya Sean? You're leaving us? You wait, Anak, you wait there. Please, when the police swap the phone, You have to hide the phone. Mom, come on, Maya, hide the after dormitory, she can call you. Please. Wait, Anak, wait. Don't leave us, sabi ng mga bata. I'm sorry. I'll call you back, Anak. I'll call you. I'll call you. I will do something. Don't worry. I'll do something. Don't worry. Ngayon, sabihin nyo, tatahimik pa rin kayo? Ano sabi ng mga bata? Medyo malabo lang dahil, nakita nyo naman yung video, yung kanilang conversation. Magkahiwalay sila sa magkaibang police station. Ano sabi ng mga bata doon? I want my mom. Okay? Sabi dito, what do you mean, mom? Don't leave us. You're leaving us. Okay. Doon sa may sinasabi doon na kanina na na police, ang sabi doon, can you tell them to turn off the phone? Because if the police caught them, they will take them. Okay? Then yung bata na nagsasabi, ma'am, please don't, sabi niya, ma'am, please don't let them. Sabi niya na makuha sila. I don't wanna go there. Do something. Okay? Ngayon, sabi pa ng isang bata, ma'am, please, I don't want to. Yung huli, di ba? Where are you? What do you mean? Kasi sabi niya, calm down. Sabi niya, I will fight, anak. O I will fight. Sabi ni distressed mother. Okay. Sabi nung bunso daw ito, yung nagsalita, sabi niya, I wanna stay with you, ma'am, yung pinakahuli. Don't end the call. So, namatay na, di ba? Tinurn off na yung phone. So, ngayon, mga kababayan, sino ang may mastermind yan? Si Lisa Marcos at si Bangag Jr. Kaya yung mga batang yan, nagkaroon ng trauma during August 23, 2022. Kayong mga inutusan ni Lisa Marcos sa ISAF na tinanggal na rin kayo, kailangan ninyong magsalita. Nakita nyo ang trauma na inabot ng mag-ina. August 23, 2022. Ngayon, sabi ko nga, hindi ko sinabi, based sa ating informer, it appears na ang mga Turkey police ay kasabwat. And ang ISAF, embassy, yung mga personnel ng embassy ng Pilipinas, may embassy car daw yan sa labas na naka-ready na dapat dadamputin niya mga batang yan. Pero may process.
Ang ginawa, yung mga batang yan ay dinala muna sa dormitory. August, September, October, November, December, January. January 6 of 2023, finally na-extract yan ang mga bata. Nakuha yan ng kanyang tatay at nandiyan ngayon sa Makati. And with that traumatic experience na narinig ninyo, sinong matinong tao ang gagawa na kidnapin ang mga bata at mag-fabricate ng crime para kansilahin ang passport ng nanay at tamnan ng kung ano-ano mga kaso and later on ay na-withdraw. Yung kaso, yung nagdulot ng iyakan ng mga batang yan dahil sa fabricated crime na ginawa ni Lisa Marcos. Doon sa kapapasok lang, pakinggan nyo uli. Ginawa ni Lisa Marcos yung fabricated crime na yan. Hi, Louie. Yan. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is Siya ang mastermind. to ask you, we gave all the documents. Yan, ang babaeng yan ang mastermind. Tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey. So he went to court. The judge issued an order in his favor. Warrant of arrest. Just having everything Yung sinasabi niya. so that it can be served in the embassy in, Isi-serve ang warrant of arrest. right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but Magbabayad kang hayop ka. push everything's above board. Don't worry, I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Nakita nyo?